The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Ayan, magandang umaga mga karadyo Agri. At ngayon, finally, after a month na nawala ang Y4M on radio, ay nakabalik na kami ulit. Yes. So, ayan. Good morning naman sa aking partner and good morning, Aisa. Hello kuya, good morning po. Ayan, so batiin muna natin ating mga tagapakinig at nanonood ngayon sa ating live. Ayan, sa ating Facebook live. So, ayan, so bago tayo mag-start, ay promote muna natin ang ating mga social media ng ating Radio Agri 90.1 FM. So, ayan, sa ating official Facebook account, Instagram, X, and YouTube. Follow nyo lang po kami at like nyo ang aming page at aming mga YouTube account at Radio Agri 90.1 FM. Ayan, so ayan, before tayo mag-start, Aisa, baka may mga gusto kang batiin? Ayan, good morning po. For our Director 4, our Dr. Juniso G. Alvinja, binabati po namin ng magandang umaga. Ayan, good morning, sir. Sir Joel B. Dator, Director 3, and sa Division Chief natin na si Sir Joe Elijah C. Davalos. Ayan, syempre ating lahat ng mga division chiefs, mga staffs, utilities, mga drivers natin at ating mga security guards. Ayan. Yes. Na nakikinig ngayon sa kanilang mga opisina. Ayan. So, it's glad to be na nakabalik tayo ngayon after ilang medyo busy. So, naghahabol po kami ngayon ng airing. Simula tayo kahapon sa Morning Kwento. Ngayon, nagabalik naman tayo sa Y4M, Youth for Mechanization on Radio. Ayan. So, before tayo mag-start, ay recap muna natin yung mga previous topics natin na na-discuss na nakaraan. So, yes. Ayan. So, na-discuss na nakaraan ay backgrounder, no? Ano ba yung mga saan nagsimula ang Youth for Mechanization? So, nabanggit ni Kuya Jet nung nakaraan na meron kasi tayong identified na problem ngayon sa agrikultura, which is yung mababang utilization rate ng mga machines or yung mga pagtanda ng ating mga magsasaka. So, with that, nabuo yung Youth for Mechanization upang siya yung mga tawag doon, siya yung maging starting point na ma-entice yung mga kabataan sa agrikultura. So, ayan. So share ko lang bago tayo mag-start din. So, dahil tayo ay nagkaroon ng National Youth Summit, Natural Youth in Agriculture and Fisheries Summit last week. Ito po in-attendan ko last week. So, meron tayong mga present about sa Youth for Mechanization. So, andyan yung doon sa activity na yun ay ginanap ng August 5 to 8. And then, ang mga participants ay ang mga 4-H club members or mga leaders, sangguniang kabataan o mga SK, Young Farmers Challenge winners at mga Regional Agricultural and Fishery Council or RAFC. So, sa activity na yun, nagkaroon po ng mga discussions, panel discussions, workshops kung saan nag-present ang mga iba't ibang agencies kung ano ang tawag doon, status ng mga programa na ginagawa para sa mga kabataan. So, which is nag-present po ang PhilMec at mga ibang agencies. And then with that, bumuo ng mga policy recommendations about sa mga tawag doon na pwedeng iilakad para magkaroon ng oportunidad sa mga kabataan natin sa agrikultura. So, ayun, sinare ko lang din sa ating mga listeners na yun po yung mga ganap ng mga nakaraang linggo. So, ayan. So, ano ba yung topic natin? Pagbuhatin ngayon ng bagong topic, yung mga plans and activities, no? Yes po. So, ayan. So, bago tayo mag-start doon, so gusto ko din na mag-hello din po sa ating mga listeners and viewers po, especially doon sa mga naging participants namin na kasama ko sa National Youth Summit noong nakaraang linggo. So, marami na po aktibidad na nag-aabang, no? Nire-ready lang namin ni Aisa. So, antayin niyo lang po mga further announcement and please like our Facebook page. Ano ba yung Facebook page natin, Aisa? Instagram. Instagram. Ayan, yung Youth for Mechanization Program. And also sa TikTok din. Meron tayong TikTok account. So, antayin niyo lang po kami mga mga uploads at piniprepare lang po namin yung aming mga i-upload ng mga contents for our social media posting. Yes. Ayan. So, start na tayo, Kuya Lloyd. Sige, ayan. Ano ba ating first question dyan? Siguro sa mga nagtatanong na din ng mga youth, mga nag-aabang. Kuya Lloyd, ano-ano nga ba yung mga
naghihintay para sa mga kabataan na gustong maging advocates ng Y4M? So good question. Kasi nung nakaraan, natakil lang natin yung ano ba yung programang Y4M. Para saan ba to? Paano to nabuo? Saan to nagsimula? Diba? Yun yung diniscuss ni Kuya Jet last time. So ngayon, hihimayin natin isa-isa kung ano ba yung mga activities na gagawin ni Y4M or ni Youth for Mechanization. Kasi baka nagtataka yung mga kabataan nakikinig sa atin ngayon dahil malapit tayo sa LSU, sa mga kabataan, di ba? Yan. So ano ba yung ginagawa ni Y4M? So ano ba yung first natin na nakalagay dyan? Number 1 is to conduct of advocacy campaign ng SUCs, FCAs, and SK. Ayan, so discuss lang natin. Ano ba yung gagawing advocacy campaign ni PhilMec? So dito makikipag-partner tayo sa mga state college and universities, farmers, cooperatives and associations, and sangguniang kabataan. So with that kasi nakikita natin na kailangan natin ng connections, kailangan ng partnerships. Kasi si PhilMec alone, hindi niya kayang, hindi niya kayang umikot lahat. Kumbaga, kailangan na mayroong magduduplicate. Kailangan mayroong magli-lead. So with that, bubuo tayo ng mga partnership and collaborations through MOU or MOA sa mga state college and universities. Dahil ito rin yung vision ng ating director, ni Director Alvin Dia, na i-engage yung PhilMec sa mga state college and universities. So ayan, so sa kandang na advocacy campaign, so magbibigay tayo din ng situationer, kung bakit nga ba nabuo yung Y4M, ano ba yung kagandahan nito, ano yung benefits nito sa kabataan. Dahil alam natin ngayon, dahil yung mga kabataan, di ba, yung trend ngayon, more on TikTok, di ba, more on mga technologies talaga. Kaya kagandahan kasi si PhilMec, tawag doon, si PhilMec kasi nasa mechanization tayo eh. Kumbaga nakatulog tayo sa innovation, sa pagbuo ng mga bagong makinarya. So, yun yung ibabanyo natin sa advocacy campaign. And then, papakita natin sa mga kabataan, ano ba yung magiging role nila, di ba? Mahalaga kasi yun. Like, halimbawa, ikaw, Aiza, di ba? Kapag iimbitahan ka sa isang aktibidad, isipin mo, ano ba yung maitutulong sa akin nito? Yes. Ano ba yung benefits na makukuha ko kapag nag-join ako sa campaign na to, di ba? So, doon natin i-highlight yung sa conduct of advocacy campaign. So, ano ba yung next natin na gagawin, na pwede natin gawin? Magkakonduct tayo ng training course for machine operators, mechanics, specialists, agripreneurs, processors, and etc. So, ayan. So, pangalawa, after mag-conduct ng campaign, syempre, may training. Di ba, naalala mo po, nagkakonduct tayo ng craft establishment advocacy campaign last time. Or ng mga mga techno-demos, di ba? Parang buo. Hindi pwedeng you inform them, aware sila sa program. Wala na, di ba? Di ba sa PhilMec, ayaw natin nang nabibitin yung mga, mga client natin, or mga farmers. Especially ngayon, dahil nasa Youth for Mechanization, ayaw natin nabibitin yung mga kabataan, di ba? Alam mo naman yung mga yan. Kailangan hands-on eh. Kailangan merong follow-up, di ba? So after you inform them, nilatag natin yung mga activities, dapat makita na yung actual, di ba? Yes. Merong training course. Ito ay with partnership with Training Management and Technology Division, TMTD. Kung saan tuturuan sila kung paano gumamit, ano yung mga parts, ano ba yung mga benefits nitong mga machines na to, paano ba ito gamitin at actual demonstration or hands-on sa fields. Kasi diba parang ikaw tatanungin kita, may nagbebenta ng phones. Sinabi nun, ito pong phone na to ay maganda yung camera. Pero hindi mo na try, di ba? Binigyan lang sa'yo benefits, effective siya, ganito, so, ganyan. Information lang. Pero parang hindi mo makita kung paano to gamitin. Yeah. Kung talagang totoo ba yung claims, di ba? So tayo ganun din. Once we promote something, kailangan may katumbas to na training talaga, actual. Kasi nga, di ba, yung mga farmers din, to see is to believe eh. Oh. So ganun din natin binibenta yung... Kailangan nilang magawa muna bago nila paniwalaan. Diba? So ganun din sa mga kabataan, kailangan natin iinganyo sila na hindi na maghapon na kayo ko. Hindi na maputik sa bukid kapag nag-araro ka. Yes. Kasi may 4-wheel drive tractor na. Kapag nagtanim ka, hindi mo na kailangan lumulong sa putik. Di ba? Kasi meron mga rice transplanters. Yes. At kapag umani ka naman, hindi mo na kailangan maghapon na gagapas ka kasi meron ng rice combine harvesters. So, ganun natin binubuo kasi kailangan na tawag doon, may process na para i-adapt talaga. Kasi alam natin na medyo mahirap, di ba? Mababa na talaga yung tawag doon, yung rate ng mga kabataan na pumupunta sa agrikultura. So, kailangan talaga unti-unti.
hindi naman kami nag-a-assume na one try lang, okay na agad, di ba? Opo. So, kumbaga parang, yun nga, sabi ko nga, kailangan ibigay natin yung sangkap na kumpleto. Kumbaga, pag nagluluto tayo ng adobo, ganyan, di ba? So, kailangan merong patis, may suka. So, ganun din sa may advocacy campaign or sa may programa ni Y4M. Ayan. So, meron tayong, bago tayo mag-start, meron tayong pabati. Ayan. Si Jonah. Pa-shoutout po, Ma'am Aisa. Ayun, shoutout mo daw siya. Shoutout Ate Jonah. Ayun, shoutout. At before that, shoutout mo rin Sila Ate Pia. Ayan, nandito sa radyo. Si Carl, ayan, nagpa-shoutout kanina. So, ayan. So, kung meron po kayong mga pabati or mga pa-shoutout sa amin, i-comment nyo lang po or meron kayong inputs, ay babasahin po namin ito mamaya. So, ano ba yung next natin ay na activity na nakalaan para sa ating mga, Ayun. Kabataan nakikinig. Yung activity natin is to conduct boot camps for senior high school and college student. Nice. Yan. So, ito namang boot camps. So, diba? Parang nakaka-excite yun. Nakaka-excite yun. Parang kang na, alam niyo, Boy Scout, Girl Scout, parang ganun, no? So, meron tayong activity ganun din na conduct boot camps. Kumbaga, parang nakita na nila, nagamit na nila. So, kailangan pa natin na mas i-engage sila or ipakita sa kanila kung ano ba yung Philmec. Yes. Ano ba yung mai-offer ni Philmec when it comes to sa youth, di ba? So, kaya tayo magkakandak ng bootcamps para magkakilala sila, makita nila kung ano ba yung mandates or objectives ni Philmec when it comes to, i-address yung mga problems, which is yung mga pagtanda ng farmers, o bakit bumababa yung interest ng mga kabataan when it comes to farming. So, yun yung bootcamps natin. Kumbaga parang familiar naman siguro tayo karamihan dito, no? Kasi ito yung mga karaniwang ginagawa talaga, no? So, kumbaga parang dahil nga, iba na yung target natin ngayon, mga kabataan na. Kailangan medyo tawag doon? Intense yung paghihikayat sa kanila. Talagang medyo talagang ngayon na modern din, no? Modern din. Kaya nag-include tayo ng bootcamps. So, ano ba yung next natin, Aisa? Next natin, Kuya, is mobilizing into networks according to skills. Ayan. So, ito yung marami kasi tayong network. So, after ilang minutes, no? Tawag doon, isa-isa natin kung ano ba yung mga networks na i-offer ni Philmec na pwedeng kapuntahan ng mga kabataan natin. Siyempre, hindi naman lahat gusto mag-drive ng machines, di ba? Mayroong iba, business, maging farmers, di ba? Operators, so mga ganun. So, isa-isa natin siya mamaya. So, dito muna sa mobilizing into networks according to skills, ito yung bibigyan na sila ng choices after boot camps, di ba? Mayroon silang pagpipilian kung ano ba yung mga gusto nilang kapuntahan ng mga tawag doon na profession or according to their skills na napili. So, next natin, Aisa, is forming Y4M cooperatives through LGU. Ayan. So, syempre, tulad nga ng nabanggit natin kanina, no, hindi natin kaya na tayo lang sa Philmec, di ba? So, kailangan natin ng kaakibat dito eh. Mga LGU din. Di ba naalala mo na nagkakandak tayo ng mga campaigns doon sa craft establishment before, di ba? Yes. Kailangan talaga merong interventions ng ng LGU. Kasi sila yung parang mas may connection when it comes sa lugar. Like, pupunta ako kunwari sa isang area, di ba? So, kailangan talaga well-coordinated. Yes. And at the same time, kailangan, alam mo yun, meron talagang help din sa kanila kasi hindi tayo enough sa manpower wala pa tayong enough budget, di ba? Wala tayong, ayan. So, sabi din ni Mafe, ayan, sino ba ito mga to? May pa-shoutout sa'yo, Aisa. Sino ba kayo? Wow. Shoutout daw, sabi ni Marife Carpio. Ayan, so salamat at support. Guys, ito mga young and young din to talaga, no? Young na mga active talaga, ayan. So, sa farming ng YFM cooperatives daw through LGU, ito yung, di ba, familiar tayo sa RCEF kasi, di ba? At tawag doon, madalang yung mga kabataan na member ng mga farmers cooperatives and associations. And after kasi pumunta rin ako sa Youth Summit, ito yung mga binabatong tanong sa akin lagi, Aisa Sabi nilang gano'n sa akin, bakit po yung mga kabataan hindi ba pwedeng bumuo ng kooperatiba? So, yun yung gusto namin i-address. Sabi ko, sa Youth for Mechanization, ito yung gusto namin i-address na sana makabuo din, no? ng mga young leaders talaga ng farmers cooperatives and associations. Kasi ito yung nakikita nilang kulang. Sabi nila kasi parang kung sa mga matatanda rin ibibigay, although we understand naman talaga, di ba? Kasi nga, yung mga leader doon sa mga FCAs ay mga medyo 50 to 60 years old na talaga, no? Dahil sila yung na-experience sa farming. And not knowing nga, dahil tayo kasi diba, hindi ba tayo nakakapag-ikot ng campaign sa Youth for Mechanization. So, di ba, ikaw ano ba yung experience mo na parang, di ba, ikaw ay nakakita mo na parang,
walang interest, di ba? Parang Yes. madalang yung mga kabataan talaga na gusto sa farming. Kasi parang iisipin nila yung init, yung diba, parang diba? ang lagkit-lagkit sa labas. Parang ayaw din ng mga parents na matulad sa kanila dati. Parang Oo, magandang point. Di ba? Ba, ikaw din, di ba? Kung natanongin ka, gusto mo ba mag-farming, di ba? Parang, di ba, medyo mahirap, di ba? yes. Medyo pag-iisipan mo talaga kasi unang consideration nila yung kita. Meron bang kinabukas yung anak ko dyan? Pangalawa, yung init, yung hirap ng trabaho, di ba? Yung opportunity. So, maraming factors na gustong i-address ni Y4M. Through that kasi parang, nung nakapunta na ako doon, parang marami palang tawag doon, maraming mga kabataan talaga na gustong mag-lead. Marami ding programa talaga na para sa mga kabataan. So, kaya talaga si Filmec, nakikita ko yung urgency, no, na kailangan talaga na tutukan din ng mechanization. Kumbaga, tinatanong nga nila na sana po mabigyan din ng machines yung kooperatiba kung magkakaroon man ng Y4M cooperatives or mga kabataan na gusto na bumuo ng kooperatiba na mabigyan din sila ng machines. Kasi lalo na yung mga yung mga meron kasi mga din doon, yung mga estudyante ng ABE, Agricultural Biosystems Engineer. So ayan. So gusto nila talaga na mag-form sila ng cooperatives. Pero for now kako ngayon, kina-craft pa ni Filmec kung paano. Kasi syempre, di ba, kailangan talaga may mga minimum requirement, di ba, si RCEF bago tayo mabigyan ng mga machines. So, ganun. So, kung mayroong mga questions regarding that, so antayin nyo lamang po yung mga polisiya na gagawin ni Filmec or mga activities kung paano kayo makabuo ng mga kooperatiba or mga organizations. So, ayan. So, ano next natin, Aisabi? Ayan, ang next natin is forming school-based organizations. Ayan. So, di ba, gusto din kasi ni Direk, di ba, nabanggit mo na gusto niya na i-engage yung mga state college and universities, no? So, kaya nakalagay dito sa activity natin yun para magkaroon din ng organization na based doon na naka-base sa mga colleges like sa LSU, di ba? Meron mga ino-offer kasi dyan ng mga ABE, agricultural course. So, with that pa lang, kumbaga, as early as possible, meron na tayong connections or meron na tayong networks para hindi na mahirap. Kumbaga, parang kung gusto natin mag-conduct ng seminars, training, workshops, or mga advocacy campaigns, meron tayong matatap na organizations na pwedeng ipadala, gano'n na. At ito, through with this organization, mas madali yung connection ni Filmec. Ganyan. Ganun. So, ayan. So, ito na yung last. Gusto kong tarangin sa ito. Ano ba yung last natin na parang exciting tong last na to Yan. Ang next natin, kuya, is conduct of Y4M conference. And ayan. So, meron pa palang isa. Sorry. Ayan. Sino yung lalawit gilid ng konti. Ayan. So, ayun. So, yung kanda ko Y4M conference. Ito yung national na conference na gaganapin ni Y4M. So, di ba parang nakalatag talaga, no? Isa-isa talaga natin dinidiscuss kasi para makita rin ng mga ating mga viewers or ng ating mga listeners na nakahanda si Filmec. Meron namang nakatawag doon. Naka-ready na mga activities talagang hindi lang inform, hindi lang trainings, hindi lang bootcamps, hindi lang partnerships, hindi lang forming cooperatives. Kumbaga meron tayo talagang naka-align doon sa may mga modern na gusto ng ating mga kabataan dahil gusto natin silang hikayatin. 'Di ba, na maging young advocates para sa Y4M program. Ayan. And siguro dito sa kanda ko Y4M conference, ito yung mga national. And if possible, meron tayong malaking venue kung saan i-champion doon yung mga success stories ng mga naging advocates ni Y4M. Ano yung mga naging epekto sa kanila after nilang maging participants ng trainings, after nilang mapunta sa mga young operators, ganon. So, kumbaga parang ito yung malawakan na pinaghahandaan naman ni Filmec at especially ng ating Applied Communication Divisions. So, ayan. So, yun yung mga ilo-look forward ng ating mga kabataan. So, and lastly, ayan, Naisa. Ayan, last na. Ito, na-excite to si Kuya Jet for launching of mobile app. Ayan, So, ito yung medyo malayo pa, no? Medyo, ito siguro pero nagawa niya na. Meron naman ang concept, pero yun nga, antay-antay lang tayo. So, ito yung siguro yung mga tail end, no? Kapag nagkaroon na tayo ng mga tawag doon, ng mga young professionals na nakagraduate na siguro sa training course ni Filmec. Kasi 'di ba parang makikipartner kasi tayo sa sa TESDA. Kumbaga para mabigyan sila ng accreditation or certification na allowed na silang mag-service
sa iba't ibang tawag ng mga farmers din or sa iba't ibang nangangailangan, 'di ba? Kasi nga babanggitin natin mamaya na meron tayong iba't ibang networks na kapupuntahan nila. So with that, through launching this app kasi parang ano nga yung concept tayo sa parang magbubook sila, no? Magbubook sila ng parang activity. Oo, 'di ba? Na servicean na may bayad. Opo. Sa certain area, ba may malapit na sa Muñoz, gano'n, ibubook nila si Aiza. Kailangan nila ng young machinery operator. Ayan. So parang gano'n, parang siyang tawag doon, tawag doon, app na magbubook lang sila ng mga services na babayaran naman ng ating mga tawag doon na gustong mag-avail. So ayan, so natapos natin yung mga activities na nalatag natin, Aiza. So nakaka-excite, no? Yes, na marami tayong tawag doon na naka-reading activities para sa ating mga kabataan. So, antayin nyo lang kung kailan namin ito may simulan. But hopefully, soon magkaroon tayo ng budget and all para full blown po natin yung ating mga activities na nakalatag pa. So, ayun. So yun kuya, parang nasabi mo na yung mga networks din kanina. So, ano naman po yung mga i-offer ni Filmec na networks para sa mga advocates? Kasi di ba parang nabanggit natin, kasi napasadahan na natin to kanina, ano. So, marami tayong mga iba't ibang networks kasi, ayan. So, una dyan, yung mga young machinery operator networks. So, yan yung mga kabataan, tulad ng mga ABE students siguro na gustong tawag doon, magpatakbo or gumamit ng mga machines. Yung mga gusto nilang maging service provider ba kapag sila nag-form ng cooperatives. Ito yung medyo maganda din kasi marami naman tayo mga ABE students dyan sa may CLSU, no? So ito yung nakikita ko na isang magandang tawag doon na partnerships kapag nagkaroon tayo ng partnership with CLSU kasi ang lapit lang. So marami tayo mas mai-entice ng mga students doon, especially mga ABE students na agri. Na mga agri students din pala na pwede kayo lang yung machinery operator networks. Yung kumbaga parang advocates kayo, yun yung pwede nyo kapuntahan din, di ba? Kasi gusto natin na magkaroon ng or magbukas ng oportunidad para sa mga young advocates na ito yung gusto natin i-rebrand yung yung image ng agriculture na machines naman na. Kasi nga hindi natin magagawa yung tawag doon, hindi natin magkakaroon ng food security kapag wala na, nagbigay man tayo ng machines, pero kung wala namang susunod na mga kabataan, walang gagamit ng mga machines dahil 57 to 60 years old na ang average age ng farmers. So mahihirapan talaga, hindi lang kami na nagtatrabaho sa Filmec, kundi kayo din na nagko-consume ng mga pagkain, di ba? Dahil gusto natin naman na mayroon tayong pagkain araw-araw, no? Ang hirap na nawala na yung mga rice farmers, na coconut, corn, ganyan, dahil wala nang gusto magputik, wala nang gusto magtanim. So, ito yung nakikita natin na isang solusyon na ni Filmec na talagang i-mechanized. Yes. So, ang pangalawa naman is yung engine mechanics. O yung mga mekaniko na gumagawa ng mga machines. Kasi gusto naman ni Filmec sustainability, kailangan pag nabigyan ka ng machines, di ba, kailangan alam mo kung paano kumpunain. Yes po. Kumpunain ba? Basta kailangan maintenance, kailangan i-maintain, di ba? Alam mo kung paano mag-troubleshoot. Yes. So, ganun din. So, sa mga kabataan naman na mahilig magbuklat-buklat or mag-ayos ng mga machines, makina, especially may mga mga car na din, no? Kasi di ba parang alam na nila yung mga maintenance. So, parang ganun. Meron kasi mga specialized din na, or yung mga specialty nila ay mga pagkukumpuni naman, di ba? So, kaya meron tayong young engine mechanics or mga gumagawa ng ating mga makinarya. Yes. At yung next natin ay sa BI? Young mechanization specialist. Ano naman ang ginagawa nito, kuya? Yan naman yung pwede sila sa extension, pwede sila sa, kumbaga parang sila yung pwede mag-resource person, ganyan. Dahil, kumbaga parang sila yung mas magagaling sa pagsasalita. Kumbaga parang i-discuss yung mga bagay na during advocacy campaign, di ba? Parang i-duplicate nila ano ba yung pwedeng gawin ng Filmec, ano ba yung ino-offer ni Filmec. Yes. Or pwede silang mag-resource person na i-discuss yung mga parts, how to operate, kasi nga graduate na sila with certification, with partnership ito kung magpo-push through talaga, di ba? So kumbaga marami tayong ino-open na opportunity, hindi lang isa, hindi lang magpa-under ng machines, hindi lang pagkumpuni, hindi lang magiging parang resource person ka, kumbaga parang mas marami pa
Kaya sa ating mga Radyo Agri na nakikinig ngayon, sana po ay supportahan nyo talaga ang Youth for Mechanization, hindi lang dito sa panonood during online or pag-subscribe sa aming mga Facebook page or aming mga Instagram or YouTube account, but through supporting po ay isang magandang bagay ay maging advocates din po kayo. Kumbaga, hindi pa huli para simulan, no? Yes. Meron pa tayong mga iba't ibang ino-offer. Kumbaga, parang antayin nyo lang yung mga further announcements and mga posting po namin soon. And next natin ay sabi ay... Yan. Ang next natin, kuya, is Young Mechanized Farmers. Ayan, so sila na yung mga gumagamit talaga, no? Meron kasi yung mga farmer, mga anak ng farmer, di ba? Yung mga young farmer din na nasa farmers cooperatives and associations. Yes. So sila na yung mga gagamit, sila na maging advocates talaga na ito, gamitin niyo po itong machines na to dahil nakita namin yung benepisyo. Nakita namin kung paano niya napabilis yung proseso ng pag-asaka, especially sa pagpapalay. Pero hindi naman tayo focus sa palay, no? Marami tayong mga commodities kayo sa Philmex. So merong corn, ganyan, tayo sa corn. O kasaba. Yung corn mga wala pa to, medyo soon pa to eh. So ngayon may mga onion, di ba? Mga kasaba, coconut, ganyan. So hindi na po tayo focus sa rice. So kumbaga multi-commodity naman din ang fini-feature din talaga ni Philmec. So yun yung gusto natin gawin. And next is yung mga young food processors and young agripreneurs and student advocates. So isa-isa ko na lang, no, para medyo hindi tayo matagalan. So alam din naman natin na marami din mga tawag doon business-minded. Yes, kuya. Di ba, ng mga young ano natin ngayon talaga, mga young na person. Dahil gusto nila nga, ang goal talaga nila more income di ba? Kasi di ba kung ikaw, isa tanongin ko, di ba, parang, ikaw ba kapag gusto mo na, halimbawa hindi ka dito sa film nagkatrabaho ngayon, kung hihikayatin kita, di ba, parang, ano yung number 1 na gusto mong makuha, bakit ka magjo-join being advocates? For sa akin, kuya, magjo-join ako kasi parang may benefits yun sa akin. Tama, di ba? Tapos saka mag-invest na ako ng time doon kasi ako yung magbe-benefits. So, kailangan kong matutunan yung isang bagay na yun. Kasi gusto kong palawakin pa yung kaalaman ko or magagamit ko yun sa future ko na maging what if mga business, gano'n. Oo, di ba? Kasi nga, ang tail end talaga niyan, gusto mo na magkaroon ng income. Di ba? Kita. Halimbawa kasi ako tanongin mo ako ba, babala ako sa agriculture. Hindi ako inclined dito. Hindi ako marunong about sa mechanization. Hindi ko maalam about sa programa ni Philmec, ni DA, and other implementing agencies, di ba? So, katanongin mo ako, willing ba ako mag-join or maging advocates ng Youth for Mechanization? Una kong sagot, syempre, pag-iisipan ko, bakit ako mag-join? Ano yung una-una, ano yung benefits nito sa akin? Ano yung magiging role ko? Tsaka, kikita ba ako dito? So, yun yung gusto natin talagang tawag doon na ibenta sa programang ito na Youth for Mechanization na merong opportunity, merong income sa agriculture. Yes. And marami tayong mga young agripreneur nga na, di ba, yung mga ginagawa nila yung mga products, di ba, na-harvest, di ba? So, oras binibenta. Kaya gusto natin na ipakita na hindi lang machines, kumbaga yung product mismo na na-harvest ng mga machines ni Philmec ay pwede niyong gawing business, di ba? Yes, good. So parang ganun. Meron pa ba tayo sa ating likod? So ayun. So yun po yung mga activities at mga networks na ino-offer na Youth for Mechanizations. So kung meron po kayong mga tanong or mga queries po, so ayan, follow nyo lang po ang aming Facebook page na Youth for Mechanization, Y4M. At kung meron po kayong mga gustong tawag doon, queries or mga letters na request sa amin, ay pwede nyo po kami email sa aming youthformechanization@gmail.com. So, ayan po. So, meron pa tayong mga pabati or mga comments pa sa ating mga Facebook live bago tayo magpaalam. So, ayan. So, wala naman tayong mga comments din. So, ayan. So, siguro at before tayo mag-end din, no? Tawag doon, baka yung mga gusto kong batiin ay, so meron kang takeaways or mga realization after nating magkwentuhan ngayong umaga, gano'n. Like, ano ba yung na-realize mo? Kung may nakikita ka bang tawag doon, pag-asa sa programa ni Philmec na Youth for Mechanization, ganyan. Yes. Or per experience mo din, nung mga nagkakandak tayo, na nakikita mo na manadala natin dito sa programa natin na Youth for Mechanization. Ayun, yung takeaways ko, kuya, para sa akin, yung Youth for Mechanization, malaking tulong talaga to sa mga kabataan na
kagaya ko din. Actually, mga 26 pa naman ako. Pasok mo sa youth, actually 26 to 30, pwede pa yan. Yes, kuya. Ayun, kasi ngayon sa mga kabataan, nakikita ko na kailangan nila mag-invest sa skills, tama. sa business, and also sa mga sa mga future nila in the near future, or sabihin na natin na gano'n. Then, nakikita ko kasi na once na nag-invest ka sa Youth for Mechanization, or sumali ka, naging advocates ka, alam ko in the future, malaki yung tulong kasi isa ka na sa mga nagpapakain sa Pilipinas. And alam kong nasa process. Hindi naman madali. Tama. Hindi madali. Siyempre, nag-uumpisa pa lang tayo. Campaign, training. Siyempre, sa training, alam namin hindi madali din sa training. Talagang marami kasing, di ba? Maraming, alam mo, kailangan kabataan. ng patience, gano'n. Then, kailangan mo lang na, dumaan sa process talaga, na makita mo yung sarili mo na nasa young mechanization na tayo, na hindi na tayo dapat nagtatanim, na nakayuko. Then, nasa machine na tayo. Ang laking tulong yon para sa atin na nasa machine na yung bulk ng trabaho, yes, di ba? Yes, kuya. Mas madali na. Yes. Hindi na, di ba kasi nga dahil youth, yung target audience natin, di ba? Ang youth kasi ayaw ng trabaho yun, ayaw ng laborious na trabaho, yes, di ba? Yeah. Ayaw ng init niyan, ayaw ng matagal na nakayuko, ayaw ng mga putik, di ba? So ganun yung binibenta yung Youth for Mechanization na sa ating mga tagapakinig at sa ating mga ka-radyo agri, especially sa mga students na nakikinig din sa atin, no? Na gusto po namin padaliin yung proseso ng pagsasaka. With that, sa tulong po ni Philmec at tulong ng mechanization ay doon po namin nakikita na malaki ang potential pa talaga. Kailangan lang po talaga ng tawag doon, tulad na nabanggit ni Aiza na magtiwala po tayo sa proseso. Kumbaga, alam natin na medyo matagal talaga yung proseso na ma-entice kayo or tawag doon, na maniwala kayo sa mechanization, but kami po sa Philmec naniniwala kami sa tulong ng mga programa na binigay namin or mga activities na nakalatag para sa Youth for Mechanization ay asahan nyo po na hindi kami titigil, na ibigay sa inyo lahat ng mga activities na makarutulong at magpapakita sa inyo ng mga clear benefits, yes, ng mechanization po when it comes to farming. Ayan, so sa akin naman, take a miss ko siguro kailangan natin na, ako naniniwala ako talaga na malaki yung potential ng programa natin ng Youth for Mechanization. So, kailangan talaga natin ng suporta, especially sa mga kabataan, no? Kasi nga tulad nung nabanggit din doon sa inattendan ko na Youth Summit, no? Talagang sabi nila na medyo mahina pa yung boses ng mga kabataan. When it comes to, to agriculture. Ang daming ang daming mga ayaw bumoses. Yes. Pero ako naniniwala ako kasi na yung mga maliliit o mahihinang voice na yun, pag pinagsama-sama mo, mag-create yan ng effect na malaki talaga di ba? Kapag sama-sama, lalo kung iisa yung goal, tsaka yung clear yung goal na hindi naman ito para sa amin, di ba? Kumbaga tayo, di ba, ikaw, tatawagin ko tayo sa parang, yung ginagawa ba natin when it comes to Youth for Mechanization, para sa atin ba, di ba? Hindi naman po kami lang yung mag-benefits dahil sumasahod kami. Kumbaga, nakasalalay na po kasi yung tawag doon, pambansang seguridad ng pagkain. Hindi lang sa lola mo, sa mama mo, at sa mga ibang kabataan. Kumbaga, ito na po yung parang sa ating lahat. Kumbaga, nakasalalay na yung food security ng bansa. Ganon. So, kahit gaano yung gawin na pag-mechanize, pagbigay ng libreng makinarya ni Philmec, ni RCEF, kung walang susunod sa mga lola natin, di ba, na 57 to 60 years old na. So, paano na ang food security ng bansa? So, yun lang po yung lagi natin keep on mind natin na masaya na tayo yung mga first line na magiging advocates ng food security sa bansa natin, di ba? Ang ganda naging parang tayong, ito yung magiging legacy mo, di ba? Yes. Kami yung first batch, kami yung unang nagsulong ng mechanization at kami yung mga kabataan na sumuporta sa Philmec. So, ayun, yun lamang po at maraming salamat din po sa ating mga tagapakinig ngayong araw. So, gusto ko lang po ulit batiin yung aking mga nakasama na mga YFC, RAFC, 5H Club at mga sangguniang kabataan na naging network din po natin at naging partner at soon magiging partner din po ni Philmec at ni Youth for Mechanization or Y4M
program. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong time at tawag doon, time niyo sa amin at sana po i-like niyo rin po aming official Facebook page at aming Instagram at TikTok accounts na Youth for Mechanization or Y4M. So, ayan, muli, I am Lloyd. And I am Aiza. At kayo pa rin po ay nakikinig sa Y4M on radio. Dito lang yan sa Radio Agri 90.1 FM. Kasaganahan para sa bayan. So, bye for now! Bye po.